Mga malalaking hipon, pansit, bangus at tahong para sa birthday ng aming pinakamamahal na lolo na si Lolo Pinong. Bangus na inihaw, manok na may sabaw sa sobrang sarap, ikay mapapasigaw ng aba wow, charong. Ay sorry. Kumagat pa ng pizza, ikay mapapasabi ng aba, mahal ko na siya, charong. Hindi related, sorry. Huwag nating ipagpalit sa pera ang magandang relasyon ng pamilya dahil hindi salapi ang magmamahal at mag-aaruga sa atin, kundi ang ating pamilyang uhaw ding mahalin. Kung si Heart Evangelista ay may Cheese Escudero, si Sharon Cuneta ay may Kiko, kami naman ay may lolo na ang pangalay Faustino na nagse-celebrate ng kaarawan sa edad na 91. Yehe! So ito na mga sombreros kasi birthday nga ng aming Lolo Pinong mga sombreros na hindi basta-basta ang edad, 91 mga sombreros. Sinundo ako na aking pinsan na si Noven. Medyo pasukin yung bahay nila. Kung nakita nyo kanina, sobrang daming niyog mga sombreros. Ito po yung lugar ng niyog talaga dito po sa San Miguel. At saka medyo adventure type yung dito mga sombreros pagpapasok ka kasi may dadaan. Ito pala yung mga pamangkin mga sombreros, si Grace, si Mia, at saka si Yana. Habang naka-on yung camera, hindi ko alam na nag-vlog din pala sila kasi parang sa kusina ako mapasok, tapos sa labas, tapos sa kusina, parang pag-ganon-ganon lang po ako. So, hindi ko napansin ito mga to, mga kuwela din, kinuha nila yung, or inon nila yung camera kasi naka-tripod naman siya. Itong manok, native na manok, hindi ako nagluto nito mga sombreros, pero dala po na aking tsahin at saka tsuhin mga sombreros. Ito po yung buha ang tawag dito sa amin mga sombreros, buha siya ng niyog. Pero kailangan kong sunduin si Lolo sa kanyang bahay kasi malayo, or hindi siya malayo, walking distance lang siya mga sombreros. Pero since magubat dito mga sombreros, isa sa mga kinatatakutang lugar yung dinaanan ko mga sombreros bago makarating sa bahay. Yung lolo ko mga sombreros, jolly siya, simpleng tao. Kung napanood niyo yung pinakaunang vlog ko mga sombreros na yung kunwari lumayas ako, sobrang tahimik ng lugar na to, and this is the place na sobrang gustong gusto niya. Kahit napilitin namin na sa amin na magstay, sa amin na lang tumira, ayaw talaga niya. Ayan, binihisan ko siya. Yung mga damit niya mga sombreros, sobrang simple lang din. Pag pinapasukan mo siya ng mamaya, bibihisan namin siya na mas okay dyan mga sombreros. Ayan, si Lolo, ano pa siya, 91 na siya mga sombreros, pero walang maintenance, malakas pa siyang maglakad mga sombreros, at sobrang simple ng buhay na gusto niya. Kahit na sasabi ng isa niyang anak, ng isa pa niyang anak na doon nilang tumira kasi para maalagaan siya, para malutuan siya ng maayos, ayaw talaga niya. Pero yung lolo ko na ito mga sombreros ay sobrang dito, makulit, masyado siyang maraming sinasabi, kinukwento, kasi nga diba 91 years old na siya, marami siyang kwento, yung time ng World War II kasi nabutan talaga niya. At saka ayan, naglalakad kami mga sombreros papunta dun sa bahay ng pinsan ko kung saan pagdadausan ng kanyang birthday. Dahil sobrang init mga sombreros, siya na yung pinasuot ko ng aking sombrero. Nung pag-uwi ko or pagbalik ko dun sa bahay ng pinsan ko ay inayos pala nila yung pagluto ng pag-ihaw ng bangus mga sombreros. So ako na lang yung parang nagtapos. Yung mga pinsan ko talagang cooperative sila sa bawat isa. Since marami sila ay tulong-tulong talaga mga sombreros. Ito yung isa sa pinaka masaya naming bonding, or isa sa pinaka nagagandahan kong mga ugali nila mga sombreros kasi tulong-tulong sila. Kahit na mahirap, pero pagsama-sama ay nagiging madalian. Nagpapakit pa si kasombrerong Dennis. Malapit na actually maluto mga sombreros ang mga bangus. Ito naman si Rabia. Ito yung may binyag no nakaraang vlog natin mga sombreros. Inumpisahan ko na rin lutuin ng ating pansit. Yung pansit mga sombreros, simple lang actually na pagluto dito. No? Gigisahin mo lang yung ingredients. Tapos isusunod natin yung pansit. Pansit na ang sabi nila ay nakakapagpahaba ng buhay. Pero hindi po ako naniniwala doon mga sombreros kasi si Lord po ang nagbibigay sa atin ng mahabang buhay. Tama. Ayan, malapit na siya matapos mga sombreros. Tapos ito yung aking pinsan na si Junjun na nagluto naman nung manok or native na manok mga kasombreros. Simpleng-simple lang po ang handaan dito sa probinsya. Luto ng pansit mga sombreros, naglagay na ako ng margarine para sa ating hipon. Magigisay na natin yung ating ingredients, yung bawang, yung sibuyas, yung luya mga sombreros. Tapos nilagay ko na po yung hipon at saka naglagay na ako ng isang sachet ng oyster sauce at saka ng konting toyo. Tapos naglagay na ako ng konting asin. Ito si Grace mga sombreros, sinasabi ko na meron siyang potential sa vlogging kasi she plays with the camera. Parang, di ba? Parang English yon. So, parang gustong-gusto niya parati sa harap ng camera tapos magpang-kwela-kwela, ganon-ganon, tapos acting-acting. So, meron siyang potential. Tapos, ito, next na bida-bida na naman ako mga sombreros. At saka, naglagay ako ng konti or isang pirasong kalamansi para po pampadagdag ng lasa.
Ito, first time ko pong makakain ng makapuno na niyog. Sobrang lambot niya mga sombreros, 'di ba? Sa ice cream, sa iba pa mga dessert mga sombreros ay nakakain tayo ng makapuno na niyog. So dito, raw material talaga siya mga sombreros, as in from the puno itself. Ito si Briley, ito yung nagbigay sa akin ng isa sa mga pamangkin ko rin po mga sombreros na nagbigay sa akin ng makapuno. Tapos ayan, nilagay ko na yung ating tahong. Nung una akala ko hindi siya ihalo dun sa may hipon, pero sabi ng pinsan ko ihalo nila natin. Ayan, so luto na siya mga sombreros. Fast forward na po ito kasi medyo madami-daming potahe. Madami-daming potahe ang ating niluto. At saka ayan, kumuha na kayo ng inyong mga plato at saka ng inyong kanin kasi ang aking Lolo Pinong ay magse-celebrate pa nga talaga ng kanyang birthday. Magse-celebrate talaga siya mga sombreros, and that is the reason why we are here mga sombreros. Medyo kwela talaga siya, sabi niya 1, 2, 3. Nagbibilang pa siya mga sombreros, and kainan time mga sombreros. Ito na yung oras na hindi na natin kilala ang bawat isa kasi kumakain at saka kanya-kanya na, no, wala nang pakialamanan. Pero yan, pakwela-kwela pa si kasombrerong Dennis yan mga sombreros. Nagsiset up pa siya ng camera. Alam niyo po mga sombreros, bihira po akong umalis ng bahay, lalo na pag hindi talaga importante. Ito, importante talaga sa amin si Lolo Pinong kasi parang siya na lang yung titirang buhay sa kanila magkakapatid, at syempre kung wala siya, wala rin yung aming nanay, wala rin kami, so ginamitin siya ng Lord. And dito ko na-realize yung kahalagahan talaga ng pamilya, yung pagmamahalan. At naalala ko ang verse na ito mga sombreros, Romans 12:9-11. Sabi dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo o nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Di ba, practical mga sombreros? Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So napakaganda po ng verse na ito mga sombreros. Hindi lang siya applicable sa church or sa isang society, sa isang samahan na naglilingkod sa Diyos, no, sumasamba sa Diyos, pero applicable mga sombreros sa buong pamilya at sa ating sarili. Kasi kung tayo may pagmamahal, no, may pag-aaruga, may cares about isa, may understanding, ay yung pamilya is a group of people, a group of individuals na may pagmamahal. Di ba yung parang yung baga, may love yung chewin. So kung buong pamilya may love mga sombreros, mag-aalab mga sombreros. Kumaga pa, maraming problema ang darating, maraming trials, maraming challenges, pero kakayanin kasi nga merong pagmamahal sa bawat isa. Apo niya. At ito ang konting kalamang dapat ay alam mo. Ang aking lolo mga sombreros ay 90 years old na at running 91 years old this year. Malinaw pa ang kanyang pandinig, ang kanyang paningin, at nakakalakad pa siya ng malayo nang hindi sumasakit ang kanyang mga tuhod mga sombreros. Sa makatwid, isinilang siya noong 1933 at nabuhay na siya noong nagsimula at nagtapos ang World War II. Kasi ang World War II mga sombreros ay nagsimula taong 1939 at nagtapos taong 1944 to 1945. Pero bago ang World War II mga sombreros ay alamin muna natin kung paano nga ba nagsimula ang hidwaan ng mga bansa noong World War I. Nagsimula ang lahat mga sombreros ng paslangin or i-assassinate ang tagapagmana ng Austro-Hungarian Empire na si Franz Ferdinand, kasama pa mismo ang kanyang asawa na isa ring Duchess na si Sophie. Ang salarino ang pumaslang mga sombreros ay walang iba kundi ang Bosnian Serb na si Gavrilo Princip. Ito ay nangyari at exactly 11:15 AM June 28, 1914 sa capital city ng Bosnia na Sarajevo. Ngunit sa krimeng ito mga sombreros, ang naiisip na motibo ng Chief of the Austro-Hungarian General Staff na si Konrad Hötzendorf at ng Foreign Minister na si Leopold Berthold ay pag-humiliate lamang sa Serbia at pagpapalakas pa sa imperyo ng Austria at saka Hungary, kasi malakas yung Austria-Hungary na imperyo mga sombreros that time. So that is it. Ang hindi alam ng maraming mga sombreros ay 1913 or October 1913 pa lamang. So the other year, kasi 1914 nangyaring assassination. October 1913 ay kinumpirma na ni William II ng Germany ang kanyang suporta sa Serbia kung sakasakaling mag-declare o magsimula ng preventive war ang Austria-Hungary Empire. At hindi nga nagtagal mga sombreros ay nagpresenta ng ultimatum ang Austria-Hungary sa Serbia na hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginawang krimen.
Malakas ang loob ng Austro-Hungarian Empire mga sombreros na magpresenta ng ultimatum kasi nakadepende sila sa Germany kasi nga nag-confirm sila ng suporta at pipigilan ng Germany ang Russia na makialam, pero baliktad ang nangyari. Hindi sinang-ayunan ng Russia ang pag-present ng ultimatum ng Austro-Hungarian Empire mga sombreros. To cut the long story short mga sombreros, ay sumuko ang Germany sa mga allies. That was November 1918 matapos ang mahigit na 4 na taong digmaan. Ang World War II naman mga sombreros ay sumiklab ng salakayin ng German leader na si Adolf Hitler ang Poland. That was September 1, 1939. Pero hindi ito yung sandata nila mga sombreros, mas high-tech. Tak lang po. Ang kwento ng lolo ko mga sombreros, kasi naabutan nga niya ang World War II, ay tila bangungot, nakakapanindig balahibo mga sombreros at nakakatakot ang nangyari. Kasi noon sa Antique, may mga Hapon na noon, nagkakaroon na ng away, ay doon sila sa pinakaliblib na mga lugar at saka doon sa may tawag dito, yung mga mayayabong, makakapal na mga gubat, lalo na yung mga kawayan. So doon sila sumusuong, doon sila kumakain, doon sila nagluto, doon sila tumira for how many years mga sombreros, kasi 6 years alam na ng lolo ko na 6 years ang inabot or yung span ng World War II. At ayon sa History Channel at History.com mga sombreros, ay kumitil lang naman ang World War II ng humigit kumulang sa 60 to 80 million people, lalong lalo na mga sombreros ang Jews or mga Hudyo, kung saan galit na galit si Adolf Hitler. Ginamit niya ang kanyang strategy na blitzkrieg or lightning war para patayin lahat ng gusto niyang patayin in an instant or with an immediate effect, no? Kasi nga lightning siya, di ba? So mabilis. So ganun po siya ka-harsh, ka-barbaric mga sombreros, parang animalistic, no? Hindi makataong ginawa niya. At paikli na natin mga sombreros kasi sobrang haba po ng World War II. Baka abutin tayo ng 2 oras o 3 oras dito. Taong 1945 ay sumuko si Adolf Hitler sa Allied Forces. At ito pa ang konting kalamang dapat alam mo. Alam niyo ba kung paano namatay si Adolf Hitler? Siya po ay nag-commit ng suicide sa pag-inom ng capsule ng cyanide at binaril niya ang kanyang ulo, no? Hanggang sa siya ay mamatay. So, meron siyang parang bunker o parang hideout sa ilalim ng kanyang headquarters. So, parang doon niya ginugol ang kanyang mga huling araw or huling sandali ng kanyang buhay. Pero ito pa, no? Ang konting kalamang dapat alam mo talaga mga sombreros, ang long time mistress niya na si Eva Braun ay pinakasalan niya muna 1 araw na lang, ha, 1 araw na lang bago siya mag-suicide or mamatay mga sombreros. Parang weird, no? Pero ito, props lang ito mga sombreros. Ngunit ang nakakalungkot pa dito mga sombreros, sa 1 araw lamang after mag-suicide ni Adolf Hitler ay nag-suicide din, no? Nagpakamatay din ang kanyang asawa for 1 day na si Eva Braun or si Eva Braun. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kayo dapat. Alam mo, muli po ito po si Kasombrero Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa mga sumasama sa journey ng learning, ng wisdom. See you sa next segment and paalam! Paalam! Yan, Dragon Ball Z na ta. Paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Our vocabulary term is succinct. Bigyan ng ice cream si Toto para hindi na umiyak. Ang big book nandito. Ang succinct mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalaraw natin sa pag-express mo ng maikli lamang siya ngunit malinaw, or malinaw kahit maikli, no? Vice versa. Ang mga possible synonyms po natin dito ay concise, short or brief, compact, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up Mr. Dictionary. Toto fervently described George's speech as succinct, but full of grandiloquence. Succinct. George. Do you know George Dewey? And by the way, it's Dewey, not Dewey for American pronunciation. Dewey. Do you know him? Si Sir George Dewey mga sombreros ay ang American naval commander na tumalo lang naman sa Spanish fleet sa labanan sa Manila Bay noong taong 1898 na kasagsagan ng American-Spanish War. So malaki ang utang na loob natin sa kanya sapagkat
ginamit siya ng Panginoon para matalo ang ating mga katunggali or kalaban na mga Espanyol. Ang unang asawa ni George Dewey, mga sombreros, ay namatay, so nagkaroon po siya ng pangalawang asawa. Basahin po natin, no, yung mga second wife. Matthew 5:31-32, sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangalunya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hihiwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. 1 Corinthians 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring mananampalataya sa Panginoon. Romans 7:2-3, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya ay sa lalaking iyon. Kaya nga, siya ay magkakasala ng pangalunya kung makikisama siya sa isang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki. Hindi siya nagkakasala sa pangalunya. Nako, very prevalent po, or very parang common ngayon yung parang nag-aasawa na lang ng kahit nabuhay pa o nangangalunya, no? Nagko-commit ng adultery, no? Parang wala kasi silang takot, no? At wala silang tamang knowledge sa Biblia. Pero yung iba naman alam na mali, so ginagawa pa din. Parang ganun po siya, mga sombreros. Pero yun nga, napakahalaga po na nagbabasa talaga ng Biblia so that malaman din natin talaga yung sobrang pagmamahal po ng Diyos at awa at grasya sa atin na hindi nauubos at hindi napapawi, mga sombreros. So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Talong, may scientific name na Solanum melongena, may English terms na eggplant, at sa iba pang English-speaking countries, tinatawag itong aubergine, mga sombreros, aubergine. Sa usapang botany, tinuturing itong prutas at hindi gulay dahil ang mismong bulaklak nito ang nagtataglay or doon mismo nabubuo ang bunga at ang mga buto, mga sombreros, na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pansinin po natin ang bayabas, ang star apple, ang pomelo, ay ang sa bulaklak din po nila mismo nabubuo ang kanilang bunga. And same goes or same process ang nangyari sa talong. Pero mapatalo, mapagulay, mapaprutas, ay thankful po tayo. Yun po ang bottom line. Thankful po tayo dahil meron tayong inihain sa ating hapagkainan. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitcher, Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsasalan ng giniyaya, ang lahat ng faith of love, patuloy na sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!